Good morning, guys. Ako uli si JDB. Pag-usapan natin itong katas ng PBBM diplomacy. Itong 336 million tulong ng Amerika para sa AFP. Nako, di ba sinabi nga ni Donald Trump pag-upo niya, lahat ng foreign aid freeze. Bakit? Under review. Why is it everything's under review? Kasi nga po, sabi niya, tinutulungan namin kayo, pero pinapaubaya nyo naman ang inyong mga pasilidad sa kalaban namin. Na kami pa ang parang kumukuha pa kami ng batong pamukpok sarili naming mga kuko sa paa. Oh, 'di ba? Tama nga naman si Trump doon. Pero tuwan-tuwa po mga DDS doon kasi ito daw si Trump, kaibigan ni Digong, sabi nga ni Harry. BFF po yan ni Duterte. Kaya humanda ka, BBM ka. Ha? Sasabunutan ka niyan. Ay, chuchorbahin ka niyan. O, hindi na chorba si PBBM. 'Di ba? Bakit? Eto nga ho yung laman ng balita. Bakit po pagdating nung dito sa Pilipinas, exempted sa freeze order ni Trump. O, sabi rito, katas ng PBBM diplomacy, $336 million assistance ng Amerika sa Pinas exempted sa aid freeze. 'Di ba? Patunay na napakalakas ng samahan ng Pilipinas at Amerika. Masayang ibinalita ni Ambassador Babes Romualdez na hindi po sinama ng US government yung para sa Pilipinas doon sa freeze order. So, sabi rito, isang malaking tagumpay para sa Pilipinas, kinumpirma ni Babes Romualdez. 'Di ba? So, yun yung magandang relasyon ng Pilipinas. So, ito sa GMA News, makikita nyo rin po yan. Actually, sabi rito Reuters earlier reported that the US government under President Donald Trump has released 5.3 billion foreign and previously ordered halted. And in January, the US State Department issued a stop work order for all existing foreign assistance and paused new aid. This was after Trump ordered a 90-day pause in foreign deployment assistance pending a review of efficiencies and consistencies with the foreign policy. Yeah, the Foreign Affairs earlier said it would seek clarification from the US. Ayun. So nakipag-usap tayo ron. Then, eto pong kaibigan, hindi po ni Duterte, bagkus kaibigan ni Trillanes, etong si yes, para sa AFP modernization nga. Eto pong si Marco Rubio, formerly Senator Marco Rubio. Ngayon, siya yung kakakumpirma lamang na State Secretary ni Donald Trump. So, diniscuss niya, nag-usap sila nito ni Manalo, and then diniscuss din niya kay Trump, at eto na nga. 'Di ba? Inalis tayo doon sa freeze order, sa review, wala. Kasi kailangan naman talaga natin. At hindi rin ho ako nagtataka kapag dumating ho yung panahon na mas lakihan pa nila. Kasi sa totoo lang ako, naliliitan ako dyan 500 million dollars yan. Pero dapat lakihan pa yan, triplehin pa nila yan Yan, kasi tayo yung tayo yung nasa second island chain pagdating po sa depensa ng US laban sa pagkalat ng impluwensya ng komunismo. Papunta ron sa kanila. Diba? So dapat mas palakihin pa yan. Mas mapalakas pa yung ating AFP na pinabayaan ng mga nakaraang administrasyon. 'Di ba? Pero ito, isa na tong magandang indikasyon na kasinungalingan na naman ang pinagkakalat ng mga DDS nung nakaraang mga panahon na pagpasok ni Donald Trump, tsorba si PBBM. Tsorba na rin ang mga EDCA sites natin. Hello? Di ba sabi ko nga sa inyo, nag-away man po nagkaroon man ng World War during the election season, si Donald Trump at saka si Joe Biden, but after election, eto pong mga US politicians, hindi po yan magpepersonalan. Kung ano yung polisiya ng nakarang administrasyon, pabor sa kanilang bayan, isinasang-alang nila yan, itinutuloy nila yan.
O, hindi yung kapraningan, hindi katulad sa Pilipinas na project yan ni Marcos na matanda. Hindi natin yan itutuloy. Kaya nagka-leche-leche tayo. Pero ang Amerika hindi ganon. Tapos ang eleksyon, magkakasundo na uli sila. O, dito sa Pilipinas, makita mo yung bitterness ng pagmumukha ng politikong natalo. Di ba? Pero doon sa Amerika, ang saya pa nga ng mukha ni Joe Biden nung inaugural address nito ni Donald Trump. Di ba? Ngayon, alam nyo, itong mga to, hindi naman to, kung palpak po yung foreign policy ni PBBM, kung ang ginawa ay kagaya kay Duterte na China or Chinese-dependent foreign policy under the guise of independent foreign policy, katulad kay Duterte, nako, baka ho yung freeze order na yan, hindi ho freeze order. I-cancel na rin nila yan. Tapos trabahuin ng Amerika na mapalitan si PBBM sa pwesto ng maaga. Dahil ayaw nila na masasaalang-alang ang mga EDCA sites na yan. They badly needed those EDCA sites at ang buong Pilipinas. No? At tayo rin naman, hindi rin po natin ma-afford na tayo po'y makontrol ng mga Chino. Dahil kita nyo na lang, sa dagat pa lang, binabalahura na tayo. E di lalo na pag ang Pilipinas, nangyari yung gusto ni Duterte na maging province of China. Siya lang ang masaya. Siya lang kasi yung makikinabang. Di ba? Pamilya niya lang. Oh, pero ang taong bayan, ang integridad ng bansa natin, nako, lusaw. Di ba? Kaya, okay itong naging resulta ngayon ng tinama ni PBBM yung ginawa ni Duterte na pivot from with the US, tapos sa China, kay PBBM, nung makita niya na walang kwenta itong may in-check na to kausap, oo nang oo, tapos in reality, water cannon, laser, di ba? Ang kinin pa rin nila through 9 dash line, ang karagatan ng Pilipinas, then shift back to the United States na since 1951 pa, meron tayong formal na kasunduan sa kanila, yung Mutual Defense Treaty. Diba? So, madaling salita, kung hindi itinama ni PBBM ang napakalaking pagkakamali ni Duterte, nako, malamang, diba? Nanganganib din siya sa pwesto. No. Sabi ni Red, tayo ang magiging target site ng war ng US-China. Alam niyo ho, kahit po tayo mag-neutral, magiging target po talaga tayo. Pakita ko sa inyo sa mapa. Paano tayo matatarget niyan? Teka ha. Let me pull up the map. Naniniwala kayo masyado sa mga kay Duterte na alam niyo naman na tuta ng China at walang inatupag kung hindi po takutin ang mga Pilipino. Now, pakita ko sa inyo through ito, Google Map, Google Earth. Para lang maintindihan po. Okay, here we go. Yan. Okay. So, eto. Sinasabi na tayo daw ang magiging target ng mga missiles ng China. So, rito ho sa mapa, makikita ninyo, this is China. Ito po ang Taiwan na gustong-gusto nilang makuha. Kasi ito ang magiging gateway ng China papunta rito, makontrol nila rito ang Pacific Ocean. Ito, meron tong potential, itong Benham Rice na to. Ito ay, inaprubahan na ito na sa Pilipinas ito. Ang Japan ay hindi po nag-dispute dyan. At walang existing claimant. Tayo po ang nag-claim at naaprubahan na sa United Nations. At ito po ay bahagi na po ng Pilipinas. Okay, kaya nga dagat ang tawag dyan is sa Philippine Sea. Now, itong Benham Rice, tinatarget po ito ng China. Kaya lagi nilang sinusurvey ito. And bukod doon, ang benepisyo sa kanila, militarily, syempre ang Taiwan, dito na po babakod ang kanilang mga barko. Na ngayon nga lang, di ba, ang pinarami nila ng pinarami. So,
Ang Pilipinas ngayon, ang mangyayari, mapuputol nila ang connection natin dito sa Japan, sa South Korea. So lahat na lang, pati yung paglipad natin diyan, kokontrolin nila yan at pagbabawal din nila. Nadadaan tayo ng airspace nila o dito sa karagatan na to. Kasi magki-claim sila diyan ng 200 nautical miles. Tapos pagmumulan na rin nila yan ng gulo between China and Japan. Dahil pinipilit nilang makuha itong isla ritong Senkaku. Pero target nila yung mga yan. Para talagang imimilitarize nila yan. Ang purpose po niyan para ma-block nila ang impluensya ng Amerika dito. May pwersa dyan ng Amerika sa Hawaii. May pwersa rin sila dito sa parte ng Guam. Diyan. Diba? So, hindi po papayagan ng Amerika yan na mangyari. Ngayon, meron pong tinatawag na first island chain. Ito yan. Si Japan tsaka si Taiwan. And then ang Pilipinas ang second island chain. Kaya naman ang mga inchik nagpipilit na masakop etong Pacific Ocean na hanggat maaari, makuha rin nila syempre ang resources at eto mabakuran nila ito. Para kung may lulusot dito from the Pacific Ocean ng mga tropa ng Amerika at Western countries, mahaharang agad nila. So, kung tayo po ay magdi-declare ng neutrality, okay? Kung tayo mag-declare ng neutrality or mag-declare po tayo na tayo po ay walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang, dadamay po tayo ng alinman sa dalawang bansang yan, Amerika at saka ng China. Paano? Sa Amerika, kailangan nilang mapasok ang South China Sea para ma-disable nila yung mga bases dito ng China. Kailangan nilang dumaan dito sa atin. Kung hindi tayo papayag, naka-neutral tayo hindi tayo papayag sa gusto nilang mangyari, US will definitely target us. I-invade nila ang Pilipinas. Matagal na nating kaalyado, matagal na tayo protektado, magiging kalaban natin. Ang outstanding threat sa atin, ang China. Ang mangyayari naman po dito, ito pong China naman, ayaw nila pong makapasok dito. Hindi nila papayagan na mapasok ng tropa ng mga kalaban nila ang Pacific, ay ang South China Sea. Kapag ito ho ay napasok at nakontrol, may 85% winnability ang kalaban ng China. Dahil hindi kakayanin ng China na sa lugar nila ang bakbakan. At yun ang gagawin ng mga kalaban nila. Babakbakan sila rito, una yung Hainan na yan, yung Hong Kong area na yan, mga gilid na yan. Then yung mga dam nila dyan sa loob para bahain sila. Then dito rin ang puwersa ng mga Amerikano dyan sa Japan at saka dito sa Taiwan, bakbakan din po ito. And then South Korea, harang yan sa North Korea. Ang Japan, ang puwersa ng mga Amerikano rito, harang naman po yan dyan sa Russia. At sa giyera ng Ukraine-Russia, pinakikita po doon, mas superior pagdating sa diskarte, talo po ang Russia. So, hindi ho maaasahan ng China ang tulong ng Russia. Na ngayon pa nga lang, gustong kausapin si Trump para magkaroon daw po sila ng sabi niya, they want to work with you for peace. O yari ngayon ng China. Diba? So, tanong, mga kababayan, sino mas pipiliin ninyo? Kung mag-neutrality lang din naman tayo, parehong ng dalawang yan, mag-uunahan lang nakalabanin tayo. Kasi tayo po yung gateway Gate tayo ng mga westerns papunta rito para talunin etong China. Dito po ang magiging battleground. Kapag China po ang unang umatake sa atin, ang gusto nilang mangyari niyan, ang battleground dito sa Pilipinas at makuha nila etong gilid na to. 'Di ba? Pareho battleground tayo ng dalawang bansa na 'yan. Kasi parehong kabila ang dagat ang kailangan nilang mapasok . Diba? Kahit neutral tayo, pinayagan natin ang isa dyan, magsiselos yung isa. So mabuti pa ho, manindigan na tayo.
'Di ba? Piliin natin between two demons, piliin natin yung may maikling sungay. 'Di ba? Wala rin naman tayong magagawa eh. Oh. Ako para sa akin, mas piliin ko na yung bansa na hindi po nang aagaw ng teritoryo natin. Bansa na hindi nanggigipit ng mga mangingisda natin. At matagal na nating kaalyado, yun nga ang Amerika. 'Di ba? Kaysa sa China na Diyos ko ngayon pa lang di maganda ang trato sa atin. Eh di lalo na. Oh, pero mo hirap ang mga mangingisdang Pilipino. Oh, tapos pagtatabuyan nila rito, sus Mariosep, 'di ba? Kaya nga yung mga kababayan natin, mag-isip kayo. Iboboto nyo ba yung Team China na baka mamaya yan pa yung gumawa ng batas, 'di ba? Para lamang kumbaga, maichipwera na yung EDCA sites, tapos ang gagawin niyan paubaya na tayo sa China. Ay, nako, baka hindi pa tayo ginigera ng China, sumuko na si Sarah. Ay nako, now going back dito sa pinag-usapan natin, well, congratulations dahil po sa magandang pinakikita ng ating presidente at si PBBM pagdating diyan sa relasyon sa yung kanyang diplomacy, 'di ba? Yung kanyang